Isang napakabuting gabi po sa ating lahat, no? Kasi kung magsabi tayo ng magandang gabi, it means beautiful sa English. Dahil po good evening sa English. So ano sa Tagalog ang good? Ang ibig po sabihin ay mabuti. Kaya sasabihin ko sa inyo, napakamabuting gabi po sa ating lahat. Sa gabing ito ay muli naman po tayo magbulay-bulay, mag-aral sa salita ng Diyos, no? Sapagkat kailangan natin ito gawin, na mag-aral sa salita ng Diyos, kasi sabi niya, ang tao ay hindi, sabi ng salita ng Diyos na sa Matthew chapter 4 verse 4 at saka sa Matthew sa Luke chapter 4 verse 4, sabi niya na ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa pamamagitan ng tinapay, kundi sa bawat kataga ng Diyos, no, na i-record dito sa Biblia. Meaning kasi po, ang kaluluwa natin ay nangailangan po ng salita ng Diyos upang mabusog, at kung ito ay mabusog naman po, ay mamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. No, ang pag-aralan po natin sa gabing ito ay na-record po ito sa Proverbs chapter 30 verses 7 to 9. Isa po itong panalangin ni Agur, no? Ang tanong, sino ba si Agur? According to the Bible, it recorded na he is a son of Jackie, no? An inspired utterance. Isa po ito sa mga wise man, no? Isa sa mga wise man, no, na na-record po dito sa Biblia, no? Basahin po natin ang kanyang panalangin. May dalawa po siyang panalangin, dalawang bagay po na ipinapalangin niya sa Panginoon. Sabi niya sa Book of Proverbs chapter 30 verses 7 to 9, sabi niya sa verse 7, umpisahan natin. Two things I ask of you, Lord. Do not refuse me before I die. Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you, and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal, and so dishonor the name of my God. Hallelujah, praise God, no? Kung sa binasa po natin kanina, no, kung matandaan po natin, ang panalangin po ni Agur ay, no, nalangin po siya sa Diyos na, Panginoon, huwag niyo po ako gutumin, no? Nag-iingi siya na dahil pag nagutom siya, nawalan siya, baka siya makapagnakaw ako, makagawa ako ng masama, at doon ay mapahiya kayo, no? Then sabi naman niya, huwag niyo rin ako payamanin, no? Huwag niyo rin akong bigyan ng sobra-sobra, no? Sapagkat baka naman po, no, dahil sa sobrang yaman ko na, sa sobrang karangyaan, makalimutan ko na po kayo, no? Kung makikita po natin mga kapatid, ang panalangin ni Agur dito, no, hindi siya pumili na, hindi niya dinadalangin na maghirap siya, no? Sapagkat sinabi po ng Panginoon na kailanman, sabi ni King David sa Book of Psalms, na i-record ko doon, sabi niya, kailanman ay hindi niya nakikita ang anak ng Panginoon na nagpalimos sa kanyang kapwa. At hindi po yun mangyayari sa isang tao na may Panginoon, sa isang tao na may pananampalataya, at isang taong born again Christian. Hallelujah, praise God, no? Kasi baka pagawa siya ng masama at mapahiya ang Panginoon, at dinadalangin din niya
na ayaw niya na yung sobra-sobra ang biyaya na matanggap niya. At dito mga kapatid, kung intindihin po natin ang mga panalangin ni Agor, kung titingnan po natin, pinili niya ang gitna, no? Pinili niya ang sa gitna. Gusto niya na magkaroon ng balansi na pamumuhay. Gusto niya ng balansi ng lahat ng bagay-bagay na natanggap niya, although ito ay tinutumbok ang karangyaan, ang material ng mga bagay, ngunit ayaw niya, kasi ayaw niya na mangyari sa iba ng, kasi bilang isang tao, no, subject pa rin po na ang kapag tao po ay nandun pa rin yung pride, no, ang yabang, hindi mawala yan kung hindi ka sa Panginoon, kasi natakot siya na baka balang araw magaya siya sa ibang mga tao, busog, ibinigay lahat, ngunit, no, ay hindi kontento, nakalimutan po ang Panginoon, no. Gaya example na lang po natin si King Solomon. Bagamat si King Solomon po ay binigyan ng Panginoon ng wisdom, kaalaman, no, kayamanan, ngunit still hindi pa rin po kontento si King Solomon, no. Nung nangasawa siya ng 700, dinagdagan pa ng 300 sa iba-ibang lahi at nagkaroon ng 1,000 na asawa, no, kasi po ng tao ay insatiable, no. Wala pong sa Bisaya pa, walay katagbawan, no, hindi po kontento. Ngunit kung ikaw ay anak ng Panginoon, kung ikaw ay totoo na born again Christian, no, may kapahingahan po ang lahat, no, may magiging kontento po tayo sa lahat ng mga bagay. Doon po, kung intindihin po natin, pinili po ni Agor ang gitna, no. Ang standard po, gusto niya magkaroon ng standard na pamumuhay bilang isang Kristiyanos, bilang isang mananampalataya, no. Kasi ayaw niya na mabahiran ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagka-born again Christian. Ayaw niya na mapariwara siya, ayaw niya na malason siya sa sistema ng mundo. Kaya pinili niya, nasabi niya dapat maintain pa rin ang standard. Ayaw niya na wag mo rin ako pahirapan, wag mo rin ako pasobra-sobra, tama-tama lang, sapagkat kung tama-tama nami-maintain niya ang standard, no. Marahil na-experience niya sa kanyang experience sa dami na busog, no, binuhos lahat, ngunit nakalimutan ang Panginoon, no. Kung dati-rati siguro nakakasimba, naka-attend ng prayer meeting nang nagkaroon na ng negosyo, nagkaroon na ng sasakyan, nagkaroon na lahat-lahat, ay wala nang time, no, sa prayer meetings, Bible study, even sa araw ng Sunday, wala nang time kasi nandoon na sa mga meeting, kasi dami na mga negosyo na dumating sa kanya, no. Kaya yun ang iniwasan ni Agor, na ayaw niya na mabusog siya, pag mabigay lahat sa kanya, yun ang ikinatakot niya. Meaning to say pala, pag ang tao pala, no, may possibility na may mga negative din, no, na mga resulta, kahit sabihin natin andyan na sa kanya lahat. Kung mayaman siya, no, sobra-sobra ang kayamanan na matanggap niya, may possibility pala, no, ng tao nakakalimot na. Kaya nga sabi nila, love of money is root of evil, no. Kaya pala sabi niya ang mayaman ay mahirap makapunta sa langit, no. Siguro marahil kung ito ay kung paano mo ginamit ang kayamanan mo, pero hindi ko sinasabi na pag mayaman ka hindi ka makapunta sa langit. Hindi po yun, no.
Wala pong pakialam ang Panginoon kung mayaman ka man, mahirap ka man, ano kang tribo, kundi ang attitude po natin. Kaya noon pinili ni Agor, no? Hindi niya pinagpalit ang pagiging Kristiyano niya, ang pagiging born again Christian na, no, ang standard niya sa Panginoon. Maintain ang pagiging blameless niya sa harapan ng Panginoon. No? Yun po ang pinaka importante para sa kanya, no? Ang pagiging blameless, righteousness, no? Kailangan consistent ang kanyang ugali, ang kanyang standard bilang isang born again Christian. Ngayon kung dalahin naman natin mga kapatid sa spiritual na mga bagay, no? Kasi kanina ang pinag-aralan natin is about material na mga bagay, no? Itong mga tungkol sa pagkain ito, no? Ang pagkain, it represent ang mga material na mga blessings po, pera, bahay, ano man yan, pagkakabuhayan. Yun po ang pinipresenta, no? Kasi nga naman, kahit dito sa secular na mundo, pag pobre ka, hindi po ba ang iba dahil tinatawag na kapit sa patalim, hirap sa buhay, no? Walang alam na diskarte, so gumagawa na lang po ng masasamang iba ng hold up, magbinta ng mga illegal gaya ng shabu o nag-gun running kasi no choice siya, o kaya nag-illegal ng mga mining, nag-laging-laging, mga ganun ba, kasi nga may binubuhay siya. Yun po ang ibig sabihin doon. So pag ganun po ang magiging mangyari sa isang born again Christian, meaning to say ipinahiyan niya ang Panginoon kasi hindi siya nakasunod ayon sa kalooban, ayon sa kautusan ng Biblia. Kung dalahin naman po natin sa spiritual na mga bagay, mga kapatid, no? Ito po ay bilang isang born again Christian, no, mananampalataya, sa spiritual na bagay po, kailangan din po natin ng balanse sa buhay natin. Hindi pwede po na pag ikaw ay anong tawag to, born again Christian, hindi po pwede na makulangan tayo, mawalan tayo, no, bilang isang Christian, gaya ng an example kanina sa binasa natin na pag once na magutom siya ay may possibility na makapagnakaw po at mapahiya ang Panginoon. Pero dito po sa spiritual na bagay, bilang isang born again Christian, hindi pwede na pobre tayo, pulubi tayo sa salita ng Panginoon. Kailangan bilang isang born again Christian, no, gamat po natin ang pagiging ang salita ng Panginoon, no? Kasi sinabi po, bakit sinasabi ko na dapat certified po tayo, no? Confirm po, sa pamagitan niyan po ay konfirmado po na ikaw ay born again Christian. Dapat hindi po tayo nauubusan, no, ng salita ng Diyos sa panahon na tayo ay nag-share, nag-introduce kay Jesus, o kaya nag-evangelize. Kasi sinabi po dito sa 2 Timothy, may sinulat po dito. Sabi niya, 2 Timothy, hanapin lang po natin mga kapatid. Sabi niya dito sa 2 Timothy, after Timothy is after Thessalonians, no? 2 Timothy, chapter 3, verses 16 to 17, sabi niya dito, all scriptures is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in the righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work, no? Kaya dapat po bilang isang mananampalataya, born again Christian, totoong born again Christian, kailangan equip po tayo sa salita ng Panginoon.
will verse po tayo sa salita ng Panginoon. Dahil po, hindi na kailangan na pastor lang ang will verse. Hindi po, pag ikay totoo na ng palataya sa Panginoon, nagsik kay Jesus sa ating Diyos, no? Dapat po, may alam po tayo sa Biblia, hindi tayo pwede mauubusan, no? Dahil pag nauubusan pa tayo, o kaya pag may itanong, wala kang may sagot, kaya po, basahin po natin from time to time, mag-seek po tayo sa Panginoon. Unahin po natin ang Biblia, alamin ito hanggang sa pagdating ng araw na kailangan natin magamit ito, magiging ma-equip po tayo, no? Kailangan hindi tayo maubusan ng Word of God, no? Na-introduce si Jesus, no? Ang kabutihan na gawa ng Panginoon sa buhay natin. Yun po ang importante doon, no? Kailangan hindi po tayo pulubi sa salita ng Diyos. Kailangan hindi po tayo nauubusan, no? Ng testimony sa mga nagawa about the good plan of God in our lives, no? Pangalawa po, kung dalahin naman po natin sa spiritual na bahay yung pangalawang sinabi yung isa na sinabi ni Agor na sa kanyang mga prayer, no? Sabi niya, huwag mo rin ako biyayaan ng sobra-sobra, no? Baka makalimutan kita, no? Kumbaga, dahil mabisi na ako, ganyan. Marami kasi mga kapatid, mga hindi man lahat, na mostly, dahil marunong lang mag-expound ng salita ng Panginoon, marunong lang, yung baga, nagkataon lang na sa tingin niya bilang isang, no, sa secular na pamamaraan na magaling siya dahil mas may pinag-aralan siya kaysa pastor niya na high school graduation or elementary graduation. Yung mayabang na po, no, nagkakaroon na ng self-proclamation na gusto niya siya na ang magpastor. Dinadaig na niya ang pastor niya kasi sa tingin niya elementary lang ang pastor niya. Kasi tinitingnan niya, binabase niya sa sistema ng mundo. No, nakalimutan niya na ang Panginoon pa rin ang nag-install sa pastor na yan, no? Dahil dyan, no, gaya ng sa pinipanipan, dahil sobra-sobra ang natanggap niya na kayamanan, no, nakalimutan na niya ang Diyos. Ganon din po sa spiritual na mga bagay, no? Dahil puno na tayo ng kaalaman, marunong ka na konti na ang mag-preach, mag-sermon, mag-expound, mayabang na ang isang born again Christian punuhay, yun, nag-split na at gumagawa na ng sarili niyang simbahan, no? Hindi siya makahintay. Ganon din po yun, no? Kaya bilang isang Christian, dapat ganon din po tayo, mapanatili natin yung sa gitna, no? Yung standard, no? Ng ayon sa gusto ng Panginoon. Ang pagiging blameless natin, pagiging righteous natin, ang integrity natin at sa harapan ng Panginoon kung ano tayo sa Panginoon. Kailangan maintain po yan, mga kapatid, ang standard natin bilang isang born again Christian. Mag-ubi tayo sa ating leader, kung ang shepherd natin na ang naging pastor natin, tanggapin natin na tayo ay sheep, no? Kailangan dinggin natin ang boses ng ating shepherd. Dapat ganun po. Kasi mahirap, no? Kaya idalangin natin na kung gifted man ng Panginoon, no, binibigay sa atin na may nag-guide ang guided tayo ng Holy Spirit na makapag-expound, no? Ni-reveal sa atin, ngunit dapat nananatili pa rin ang standard natin as born again Christian, no? Nirespeto natin ang pastor natin, nag-ubi tayo sa pastor natin, no? At hintayin, no, ang
panahon na ang Diyos talaga ang magtalaga sa iyo, hindi yung ikaw mismo, no, ang umaangat sa sarili mo. Dapat ang senior pastor o ang pastor na andyan, dapat, no, hintayin mo ang panahon mo. Kung yan ba ay kalooban ng Panginoon, dapat magkaroon ka ng standard, no, na hindi sobra-sobra dahil yung mayabang ka na, nakalimutan mo na may pastor, no, kumukontra ka na, nag-against ka na kasi may konting kaalaman ka na. At hindi rin pwede bilang isang born again Christian na para bang kulang ka palagi. Kasi nga, sabi ng isang awitin, sa Biblia din na record, first every morning, dapat palaging may laman, no, ang puso natin ng salita ng Panginoon. Kaya ang gawin natin, sabi nga ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and all righteousness be added unto you, no? Unahin natin palagi ang Panginoon, at sa ganun po ay pag nakalagay po sa puso natin at isipan, mamimintain po natin ang standard, no, kung paano tayo mamumuhay na naayon sa layunin at kalooban ng Panginoon. Maraming salamat po. Naway sa almost 22 minutes na talakayan natin sa gabing ito ay may nakupulot po tayo na aral na kailangan ng isang mananampalataya, no? Gaya ng Panginoon na consistent siya, dapat consistent po tayo at iwasan ang pride, no, sa ating performance, kasi ang gusto ng Panginoon yung performance na naaayon sa kanyang gusto. Kaya mga kapatid, bilang isang born again Christian, may standard po tayo, no, na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Muli, magandang gabi. God bless us all.